Okay, magandang araw muli sa inyong lahat. So, nandito na tayo sa learning task number 2. Sasagutan muna natin ito, ang letter A, complete the table below. So, makikita nyo, so we have 5 quadratic equations, And then, pinakukumpleto sa atin yung table. So, dito natin lalagay yung standard form. And then, pinapahanap sa atin yung values ng A, B, and C. And then, so madali na lang ito kung kayo ay nanood ng first video ni Sir, So, tatandaan nyo lagi na bago kuhain ang values ng A, B, and C ng isang given quadratic equation, dapat ilalagay nyo muna sa standard form yung mga given. Pag hindi nyo nilagay sa standard form yan, malaki ang possibility na kayo magkakamali sa pagkuha ng values ng A, B, and C. Okay? Again, bago kuha ng values ng A, B, and C, dapat ang equations ay nakalagay sa standard form. Okay, sagutan natin. So, na itong ating sagutang papel. Medyo makibo. Okay. So, number 1 given natin. Talagang makibo ang ating camera. Adjust. So, okay. So, given natin number 1, we have 2x minus 3x squared is equal to 5. Okay, i-arrange lang uli natin. Unahin natin ang quadratic term, yung may second degree. So, alin dyan ang may second degree? So, na ito, negative 3x squared, followed by the linear, yung may x lang na ito. So, plus 2x. And then yung 5 nasa kabila ng equation, ililipat. Ano nga ang gagawin natin pag inilipat ng kabilang side ng equal sign? Change tayo ng sign, So, minus 5 is equal to 0. So, from positive, nung inilipat natin, naging negative. Again, pag inilipat, dun sa kabila nun, ay mag-change ng sign. Okay, standard form na, so hindi pa. Kasi negative ang quadratic term. Kagaya nung ginawa natin nung una, nung first video ni Sir, paltan na lang natin ang sign. So, negative, gagawin natin positive, 3x squared. Positive, gagawin negative, 2x. Negative, gagawin natin positive. And then, equal to 0. Okay, ito na yung ating standard form. And then, kuhain ang value ng A, B, and C. So, A, na yun, 3. B, we have negative 2. And then C, positive 5. Okay? So, yun yung number 1. Next. Number 2. Rearrange ulit natin. Una yung quadratic term, yung may second degree. We have negative x squared. Yung linear term, yung may x lamang, so na ito sa kabila ng equation, so ililipat, change the sign, minus 5x, and then, yung 4, ililipat ba natin ng kabila? Hindi na, so positive siya, plus 4 is equal to, ano yung natira nung inilipat? So 0 na lang siya. Kagaya nung nauna, may negative ang ating quadratic term, change ng sign, gawing positive, negative, magiging positive. Negative, magiging positive. And then, positive, gagawing negative. And then, equal to 0. So, that is the standard form. Okay, and then, values ng A, B, C. So, A, ilan nga yung x squared natin? 1 lang. May imaginary 1, And then, B, na yun, 5. And then C, we have negative 4. Okay? Next. Number 3. So, ang given sa inyo sa number 3 ay factors. Naka-factor siya. Bakit factors? Kasi sila ay nakalagay sa parenthesis. Dalawang parenthesis. So, kung babasahin natin to, the quantity of 2x plus 5 times the quantity of x minus 4. Again, basahin natin. The quantity of 2x plus 5 times the quantity of x minus 4. So, ibig sabihin, i-multiply natin.
So, nung kayo ay grade 8, tinuruan kayo ng multiplication of binomials. So, paano natin imumultiply? Yung first term ng first factor, 2x times x, we have 2x squared. And then 2x times negative 4, negative 8x. Okay? So, na-distribute na natin yung first term dun sa dalawa. Ano naman ang kasunod? Itong last term naman, dun sa dalawa uli. 5 times x will be 5x, positive 5x. And then 5 times negative 4 is negative 20. Then equals 0. So, alin ang pwede nating pagsamahin? Ang pwede nating pagsamahin ay yung dalawang linear term. Kasi parehas x siya, ano? So, copy lang natin ito. 2x squared. And then, we have negative 8x plus 5x. O, mas malaki yung negative kaysa sa 5. Ano? Halimbawa ay may utang akong 8 piso. O, yung x natin ay piso, ha? May utang akong 8 piso. Pero, meron akong 5 piso. Binayaran ko yung utang ko. Ilan ang natira sa utang? May natira akong utang na 3 piso. Ano? Yung x as piso. And then copy, negative 20 minus 20 is equal to 0. So, nakalagay na tayo sa standard form ngayon. Okay, and then nakalagay na sa standard form. Anong gagawin? Kuhain ng values ng A. We have 2. B, na yun, negative 3. And then the constant, negative. Yung C, negative 20. Okay. So, nausad na tayo. Number 4. So, ganun din. Meron tayong factors. We have 2 times the quantity of x minus 1 is equal to 6. Distribute lang uli natin. 2 times x will be 2x squared. And then 2 times negative 1 is negative 2x. Then equals 6. Okay? Mayroon tayo ditong 6 na ililipat sa kabila. Pero kopyahin muna natin ito. We have 2x squared minus 2x. Ililipat ko. Change ng sign. Minus 6 is equal to walang natira. Kaya magiging 0. Okay, so positive na siya. Kagaya nitong nasa number 3, positive na. Kaya hindi na tayo mag-change ng sign, ano? So, ibig sabihin, siya na yung ating standard form. And then, kuhain na ang value ng A, which is 2. B, which is negative 2. And then C, which is negative 6. Okay, last. Makakatapos na, makakapag-submit na. Malapit-lapit na. Mayroon pa palang kasunod. At least may nagagawa. Okay, again. So, meron na naman tayong i-distribute. We have number 5. Ang given ay the quantity of x plus 1 times the quantity of x plus 4 is equal to 8. Distribute ulit natin. X times x, x squared. X times 4, we have 4x, positive 4x. 1 times x, ID x, 1 times x, di ba? And then 1 times 4, ID 4. So, plus 4, positive. And then, copy is equal to 8. Alin yung pwede nating pagsamahin dyan? Meron tayong parehas na linear. Parehas yung x. May 4 na x at may isang x. Ilan yun? 4 na x, dagdagan ko ng isang x. Okay, sulat mo natin to. X squared plus, so 4x plus x, ay di 5x. And then, plus 4, and then is equal to, ilipat na natin para kakaunti ang solution natin, ano? Ilipat na natin kasi constant din siya eh. Okay, so ito ay magiging, pag inilipat ng kabila ng equation, mag-change ang sign, so minus 8 is equal to 0. And then copy, x squared plus 5x, simplify. Parehas na constant, ano? Wala siyang kasamang variables. Meron akong 4 na piso, pero may utang akong 8.
Edi, matitira sa akin ay 4 na utang. So, this is negative. Okay, so ito na ang ating standard form. And then, kuha ng values ng A, B, and C. Ilan yung A natin? So, may imaginary 1. Yung B, so we have 5. Yung C, negative 4. Okay. So, again, manatiling nakasubscribe sa aking YouTube channel sa mga susunod na video at pagsasagot ng ating mga learning task. Maraming salamat.